Love na love ko yung project na Heart Warriors kasi ang laking tulong sa mga bata na may problema sa puso. May hugot kasi ako dyan kasi I told doctor na malapit sa akin yan dahil yung dalawa kong anak, pinanganak na may butas sa puso. Sa amin, super bawal ang Coke. Yung tatay ko medyo super healthy din noon. Maaga pa, hindi pa uso, nagwi-wheat germ na, puro soya na, oatmeal na. Ang healthy siya kumain. Super! Oo, super healthy. Wala siyang soft drink. Ay, wala. Kaya ako naging super ate. Kasi wala nga kaming magulang. Marami kasing nagsasabi, etong kaibigan mo, bumalimbing. Etong pinagkatiwalaan mo, bumalimbing. Eh, yung tatay ko, hindi ganun mag-isip eh. Sabi niya, you should save yourself first and take care of your family. Huwag na ninyo akong problemahin. Kaya ko sarili ko. Hindi siya ganun na nag-iisip na nagbalimbing. Hindi siya, ewan ko, nalulungkot. Sabi niya, hindi, tama yung ginagawa nila. Save themselves. It's important. It's their family. That's their duty. Diba sinabi ko sa inyo, mag-i-invite tayo ng mga kilalang tao na may tulong sa bayan natin. Gawin natin part 1, part 2. Part 1, syempre, no introduction kay Senator Amy Marcos about siguro personal life para makilala namin kayo. Part 2, yung mga issues na pwede kayong magtanong. Kamusta, Sen Amy? Ay, maraming salamat. Andito. At matagal ko nang hindi nakikita ang kaibigan natin, si Dr. Willie at si Doc Lisa. Pero lagi I'm tayo so happy. nagte-text. Oh, nagte-text. Keep in text talaga kami kasi busy-busyhan. Pero malaking utang na loob kay Doc kasi in-introduce ako sa Heart Warriors. Love na love ko yung project na yan kasi ang laking tulong sa mga bata na may problema sa puso. Anyway, kwento ko lang, noong 2019, kasi tumakbo din ako. After that, Magkasabay kami. A few months after, tinawagan ako ni Senator Amy. Sabi niya, punta ka dito, Doc Willie, ano bang gusto mo maganda itulong? Sabi ko, gawin natin yung ginawa ng mami mo sa heart operation. Kasi meron tayong 4,000 bata na Pilipino na pag hindi na operahan ay mamamatay in a few years. Baka gusto mo tulungan. Malaki lang budget. Oo. And nagulat ako dito kay Betsy. Sabi niya, in 5 years, nakaka 2,657 na. Yes. Marami na operahan dito. Tama. Kahit mahal, Yes. kahit paano, hanapan ng paraan. Yung Sabi iba niya, naman, hindi surgery eh. Di ba? Yung may Closure. ini-insert na closure. Ay. Karamihan blue baby. That's right. Kawawa nga tignan, ang papayat, tapos hindi maliksi, tapos blue talaga as in blue. Eh yung iba na-graduate na, hindi ko naman pinapatawag pag umiikot ako sa probinsya, biglang susulpot. Ayan, ma'am, tinulungan niyo ako. Naku, talaga naman yun ang nakakataba ng puso. Sana yung mga ibang politiko natin pwede rin. Marami pang ibang mga operations. I think that your office spending a lot. We're spending a lot, but may hugot kasi ako dyan kasi I told doctor na malapit sa akin yan dahil yung dalawa kong anak, pinanganak na may butas sa puso. Meron? Yeah, my 2 sons. Kaya nung binanggit ni Doc, agad-agad ko sinunggaban kasi my first and second son may butas sa puso. Tapos, parati kami nasa doktor kasama ng mga blue baby. Tinitignan ko naman yung mga anak ko, hindi naman sila blue. Sabi ko, maliksi naman at lumalaki. Bakit yung sa kanila kawawa naman? After 2 years, nakuha sa dasal at sinuwerte kami, nagsara ng kusa yung butas sa puso. Eh, naaawa ko doon sa mga mami, ang mahal-mahal magpa-opera, hindi nila kaya gamutin yung kanilang anak. So, bayad utang na lang at sinuwerte kami. Yeah, marami pa. Actually, pag lumalapit sa akin yung Heart Warriors, happy na sila. So, meron kayong butas sa puso, problema, punta kayo sa office ni Senator Amy. Pila. Ang dami nakapila sa heart center. Actually, ang 4,000, so mapupuno ang office ninyo. One by one, kaya yan. Sen Amy, itong part, parang hindi namin alam paano kayo lumaki. Di ba? Parang ibang-iba yung kwento ng buhay mo
Alam ko when your dad became president, 10 years old ka. Yes, Ba yun? oo, tama yun. Nakakatuwa nga dahil nakatira lang kami sa San Juan, sa lumang bahay ng tatay ko. Tapos, yung tatay ko laging wala. Paano nangangampanya? Haba-haba ng kampanya noon. At gusto magpresidente. Maliliit pa kami ni Bongbong. Tapos, yung sister ko, bagong panganak, ang dami-daming tao sa bahay namin. At anong earliest memory mo? Ang bata, usually, ano maalala mo? 6 years old? Ano bang naalala mo early? Parang naaalala ko, yung tatay ko na medalang, nakakatawa nga, kasi birthday ko, problematic ang birthday ko noon, at ang una ko naaalala, I think I must have been maybe 6 nga or 5, and it was my birthday. Yung birthday ko, November 12. Ngayon, parating eleksyon yon kasi noon, pareho ng mga Amerikano, ang eleksyon sa atin, yung second Tuesday in November. Minsan, napakalapit na sa birthday ko. Tatay ko, pupunta sa Ilocos, buboto. Birthday mo is on? November 12. And then swak siya, madalas swak o sobrang lapit dun sa eleksyon. Pag may eleksyon, I remember yung tatay ko, natataranta kasi nandun siya sa Ilocos, congressman siya, mabalik yun, papuntang Maynila para habulin yung birthday ko. Wala naman siya nabili na regalo para sa akin. Iyak ako nang iyak. Dumating siya hating gabi na, may dalang maliit na kambing. Sabi niya, Kambing ang regalo. Kambing ang regalo. Siguro wala siyang nahanap. Kawawa naman yung bata, 6-year-old. Pero tuwan-tuwa ako dun sa kambing. Ang cute-cute na maliit na kambing. Tapos dala-dala niya. Sabi niya, hindi daw siya makahanap ng aso. Pero yung kambing maganda naman daw. Yan na lang daw yung pet ko. Yun naaalala ko yun. So, naging pet mo itong kambing? Naging pet ko yung kambing. So, yung una kong pet, this cute na black and white na kambing, siguro binili niya sa magsasaka sa Ilocos na dadaanan niya. So, that's when you were 6 years old. That's right. So funny. Pero nung lumalaki ka, 6 siguro 1961 to. Oo, Ganon. ganon. Oo, up to- Nako, talaga nagkakabukingan up to ng that. edad. And okay lang. Buhay na rin naman ako nung mga 1960s. Tama. So, lagi bang wala yung dad mo? And ano ba sila? Absent? Sobrang busy ng parents ko, pero may gawain kasi yung papa ko na lagi niya kaming binibit-bit. Lagi kaming dinadala, kaladkad kami. Lumaki kami sa rally. Andun kami sa entablado, maliit pa lang kami, naglalaro sa likod. Kasi sabi niya, pag hindi ninyo ako sinamahan, hindi na tayo magkikita. Kaya sumama na lang kayo. Ayun, sumasama kami sa kung saan-saan. And then si Bongbong, super malikot, minsan nahuhulog sa entablado, naglalaro. Yung sister ko naman, maliit pa, so siya yung laruan namin. So, yun ang buhay namin. So, ilang taon si President Bongbong? Ano yung age? Mang pagitan namin, 2 years lang. Tapos yung sister ko, 5 years from me. So, yun. Sama-sama kami lagi. Yung nanay ko, taga-kanta. Tapos, yung papa ko magdidiskurso. Kami nandun sa likod, nag-iintay. Gumagawa ng homework at kung ano-ano pa. Nung naging president na siya 1965, ano naman nangyari? Nasa Malacanang na. Di dumating na kami sa Malacanang, si Bongbong ang nakadiscover. Ako takot na takot kami. Kasi ang laki-laki. Takot na takot kami. Natutulog kami sana. Sabi sa asawa sa amin, eto yung kwarto mo, eto yung kwarto mo, eto yung kwarto mo. Umikot kami, tapos nagsiksikan kami sa isang kama. Takot na takot kami. Parang may mumo. Ang sabi, may mumo. Sabi, Malacanang daw, puros mumo. Sino nagpakwento nun? Nagkikwento yung mga waiter, mga butler. Ewan ko, binibiro kami. Mga bata, syempre, naniniwala. Pero wala naman kayo na... Naku, nung bandang huli, parang may nararamdaman na kami. Ewan ko ba, nakakatawa. Pero, sa kabila nun, masaya pa rin kami kasi na-discovered ni Bongbong na pwedeng mag-order sa Malacanang. Sabi niya, you know what? You can order anything. Sabi ko, ano? What can you order? I ordered fried chicken and Coke, dinala ka agad-agad. Sabi ko, pwede pala yun? Sa amin, super bawal ang Coke.
Yung tatay ko, medyo super healthy din noon. Maaga pa, hindi pa uso. Nagwi-wheat germ na, puro soya na, oatmeal na. Healthy siya kumain. Super! Kaya yung katawan niya. Oo, super Wala healthy. siyang soft drink. Ay, wala. Kaya nagwawala kami nung nagsabi, may libreng Coke. Pwede pala. Na-discover ni Bongbong yun. Ayan, sinisingit na, pinupuslit ng mga waiter yung Coke. Very bad. Pag nahuli, nagkagulo. Pero happy-happy kami. Pwede pala mag-order. So, nagkikita pa kayo every week or... Ay, every day. Kasi paniwala ng tatay ko, 1 meal a day. Naku, stricto yon, 1 meal a day, susugurin ka. Kailangan 1 meal a day together. Oo. So, pinaka-boss ng family, yung dad pa rin? Sobra, kasi... Hindi yung mom? Hindi, yung dad pa rin kasi, yung tatay ko masyadong matanda sa mami ko, parang 11 years mahigit. And then, my mom... How old was your dad at that time? Nung nanalo siya? Nung nanalo, parang bata pa siya, 47, 48 years So, old. mom mo, mga 36 na. Yeah, my mom's 36. And my mom's mahinhin na probinsyana. And yun, sabi ng papa ko, yan, hindi kumakain ng red meat. Maingat sa katawan yun, yung buong pamilya namin. Parang yung lola ko, 3 times a month yata, pag nag-red meat, big deal. At semi-vegetarian yung mga yun. Parang masyadong advanced na ngayon, tinuturo Kaya ko pa lang nga, yung mga yung mga vegan, matagal na sa amin yan, na to the point na napaka-weirdo na nga namin. Kasi, So, medyo advanced thinker na pala, alam na vegetarian, bawas. Oo. Next topic ko yun eh, bawas ganon. at baka. Samantala, ang hirap kaya nun sa Ilocano food. Dahil, marami kami bagnet, chorizo, mga longganisa, empanada, lahat baboy. Ay nako, tsaka prito. Nagwawala yung papa ko, hindi pwede yan, nagagalit. Ayun. Nagumpisa kasi, I think, kasi yun nga, laging nasa daan, parating may hyperacidity, may anti-GERD, yan, So, parate. Baon ng baon. Nakita niya, pag masyadong mga oily, heavy, mga pagkain, sumasakit ang tiyan. Ayun. Sayang, no? Dapat pala na-interview natin yung dad mo, no? Oo. Advanced pala. Sobrang Siguro kung advanced. ngayon, buhay siya, iba na yung diet Oo, na ngayon. weirdo nga siya noon para siyang weirdo. Kasi nung time na yun, di ba, steak and eggs ang pinakasosyal na Yes. breakfast. Siya oatmeal ng oatmeal, lahat Siya ng ang araw. Ang cholesterol nun, parang okay pa eh. Oo, Iba okay, na usapan. okay. Gamot-gamot na lang, bahala na. So, paano kayo nag-aaral? Hindi na kayo Nag-aaral kami, pero pumapasok Homeschool? naman. Hindi. Nag-homeschool lang kami nung martial law kasi magulo na sa daan. At sobrang nagagalit na yung mga security kasi laging may protesta sa labas ng Malacanang. Pero before that, we go to regular school. Ayun, nag-umpisa ako sa Teresiana, dyan sa EDSA. Ngayon, Poveda na ang pangalan. After that, napakalayo sabi ng tatay ko, hindi na tayo nagkikita. So, napunta na kami sa Assumption, Iran, ng sister ko. And then, nung martial law, na homeschool kami, sabi ng nanay ko, baka maging nerdy-nerdy na kayo. Hindi na maganda yan. So, sabi ng papa ko, tiisan na lang, let's send them na lang to England. Doon, napunta kami sa England. 1972, 17 years old. Yes, Noong right. martial law. Tama, 16, ganun. Tapos, Oo. nag-aral na sa England? Yes, nag-alisa na kami. We were so... Anong reason? Yung sabi ng ama ko, mahirap yung homeschool, hindi namin kayang tutukan ng nanay mo. So, mas maigi na lang mag-boarding school kayo abroad para hindi rin hassle ng mga security sa inyo. So, yun ang nangyari sa amin. Si Bongbong na unang umalis, bata pa siya. I think he spent his 13th birthday sa England. Sumunod ako. Yung sister ko, kaya parati namin binibirong Inglesa, 9 years old pa lang, Inglesa na siya. So, andun kami. So, Iyak kami ng iyak nung umpisa. Ano ba yun? Hindi ba malungkot yun? Super, iyak kami ng iyak. Tapos, parati kaming gutom kasi yung mga English food hindi maayos. And then, pinupuslit yung nanay ko pag may chance, papadala ng mangga, ng kung ano-ano.
Nakakatawa It's nga for kami learning nun. or parang safety issue? Safety issue talaga, more of safety issue. Kasi yun nga, hindi kami makalabas masyado, nakakulong kami sa palasyo. Dapat may kalaro. Sabi ng tatay, ano ba yan? Wala kayong kalaro. From your point of view, 16, 17 years old, ano nakita niyo nung martial law? Parang, Nakita ko kasi from the inside of Malacanang, sa loob ng Malacanang, nakakatakot talaga lumabas. Dahil parang ang gulo-gulo sa daan, ang gulo-gulo, tapos bawal sa amin na pumunta dito, bawal pumunta dyan. Yung inauguration, yun nga may insidente na nahagisan pa ng kabaong yung magulang ko sa National Museum. So, medyo nakaka-nervous. Tapos yung balibalita sa Plaza Miranda, sa Liwasang Bonifacio, may mga balita, yun nga kasi sinabi ko nga, lagi kaming sinasama dyan sa mga rally. Yung mga rally, hindi na talaga safe, kaka-nervous na. So, mas yun. safe ang rallies ngayon. Well, sana, dapat ganun at peaceful lang, ganyan. Noon kasi, nung nagdeklara na ng mga Diliman Republic, yung mga sunod-sunod na ganun, naabutan na rin ninyo siguro, feeling ko magulo noon. So, how long were you abroad? Kailan kayo bumalik? Natagalan na kami. Kasi at that point, tuloy-tuloy na yung aral namin abroad. We stayed abroad so long. Kasi nga, after a while, kailangan mo nang tapusin yung high school. Pagkatapos ng high school, tumuloy na rin sa college. Kasi sabi sa college, kailangan daw na mag-abroad na para nasa international level kuno. So yun, pumunta din kami sa mga eskwelahan na iba-iba. Nasanay na rin kami sa lungkot, kaya ako naging super ate. Kasi wala nga kaming magulang. So ako lang yung eldest. Kayo anong year na? Umuwi naman kami, regular naman from time time to time. At saka yung nanay ko, siya yung nagbabiyahe. Yung tatay ko ayaw nang bumiyahe nung later years eh. Tinatamad na siya. Sabi niya, dito na ako sa Pinas, ako na yung bantay bahay. Nakita ko na kabataang barangay chairperson. Yeah, ang Anong tagal year ko yun? noon. Nag-start ako siguro mga 1976, 77. Nag-umpisa ako ma-involve doon. Kasi nga, ang sabi ng ama ko, ang nangunguna sa protesta at saka sa mga kilusan ng kaliwa at yung gumagamit ng dahas, nare-recruit yung kabataan, sila ang nalilinlang. Anong tingin mo? Kasi yung mga sundalo ayaw nang sagupain, hindi nila kaya yung mga ideolohiya. Sabi ko, sige, subukan ko para masaya yan. Hindi ko maakalain na ganun kahirap. Okay lang ako ng okay, parang challenge. And then, you give speeches? yeah, no, I started organizing yung mga kabataan kasi katulad ngayon ng SK, andyan pa rin the same setup na kada munisipyo, kada syudad, kada probinsya may representative. Tapos makikinig ka sa mga kabataan ng mga problema. At that time, ang malaking problema ng kabataan yung out-of-school youth, yung mga hindi nakakapag-aral. So, hindi pa kasi libre ang college at bagong-bago pa lamang yung libreng high school. So yun, rine-recruit namin yung mga kabataan para yung may promising at saka interesado talaga makapag-aral ng libre. Kung hindi naman pwede sa kolehiyo kasi masyadong mahal at hindi namin kaya, ang gagawin namin yung sa TESDA ba, ang tawag nun NMYC, mag-skills, mag-techbook sila. So, from 1972, bira kayo magkita, hindi ba malungkot to? So, Malungkot. Parang I mean, wala ng... Hindi naman. Paano yung parental guidance, advice, payo? Well, yung nanay ko bumibisita, yung tatay ko, nagsusulat yun. Halos araw-araw may sulat kaming dumarating. Ano mga tinuturo niya? I'm sure marami siyang... Marami siyang Parang tinuturo. sermon, duties. Oo, tama. Ano mga naalala mong words of wisdom? Ang sermon ng tatay ko, ang sermon sa akin lagi tungkol sa health eh. Kasi yun nga, may hika ako, may allergy. Parati sinisermonan ako na wag mong binabali, wala masyado kang nagpupuyat. Kasi gusto ko nag-aaral. Tapos ang lamig-lamig sa England, parang mamamatay ka sa lamig. Hindi ako masanay-sanay, lagi akong may sakit. Tapos si Bongbong naman, kinukulit na mag-aral, ganon. And then yung sister ko naman, ano bang kinukulit sa kanya? Mataba yung sister ko ng maliit. Ayaw ng papa ko ng mataba.
Sabi niya, naku, magbawas ka. Kaya hanggang ngayon, yung sister ko, conscious na conscious. Nakakatawa nga kami nun. So, parang ikaw ang caretaker. Yeah, super ate nga ang tawag Ikaw sa ang akin. nasabihan yung dalawang kapatid. Yeah. Asikasuhin yung mga food, tapos si Bongbong tutukan, tapos ako tigilan yung, kasi mahina mata ko eh, sabi niya, tigilan yung pagbabasa dyan sa dilim, kasi tinatago ko sa ilalim ng kama, halos. Ayun, nakakatawa kami. And pagdating ng mga 80s, Bumalik na kami, nagsiuwian na kami, and yun nga, nakatutok na ako dun sa Kabataang Barangay. And eventually, tumakbo ako sa politika kasi wala nga silang mahanap. Nag-aaway-away as usual. Anong year to? Sa Ilocos, 1983. Buntis na buntis ako, I remember eh. Kasi nakapag-asawa na ako noon. I was so pregnant kay Borgie. You were 27. 7. Yeah. 27 ako nung nanganak, and then Borgie was my anak. Tapos, ayun, nung lumabas si Borgie, lahat nagugulat kasi pinakapangit yatang batang lumabas yun, nakakatawa. Alam ko na hindi siya gwapo kasi yung magkabila, yung manugang, sabi kamukha raw namin. Sabi naman ng nanay ko, ay, nagmana ata sa kanila. Sabi ko, bahala na, basta. Okay naman yung bata, basta healthy, go. Ayun. Hindi sila napasok sa politics. Si Borgie wala sa politics. Yung ikalawa, abogado. Yung ikatlo, nabully namin yung pinakabata. Siya yung governor ng Ilocos Norte ngayon. Okay. Oo, napakiusapan ng nanay ko. I have to ask, pagdating syempre nung 1986, napanood ko rin doon sa movie, then, ano nangyari nun? Gaano ba kahirap? Ano bang... Well, after 86, nung umalis na kami, sa sine, doon sa Made in Malacanang, pinakita doon yung last 3 days sa Malacanang. Okay. Pinauwi ako, tapos nagkakagulo na nga daw, and then, hindi ako maniwala. At nagagalit ako, ayoko umuwi. Kasi magpapatingin ako sa doktor, kapapanganak ko lang. And then... Pinapauwi ka from? From Singapore. I was actually in Singapore. Magpapatingin sa doktor. Kasi kung ano-anong, ewan ko ba, basta komplikado lagi ang panganganak ko, madrama. Tapos, pinauwi ako, sabi, umuwi ka na. Hindi pa ako kuhaan dito. Ayos dito. Gusto kong pahinga. Sabi, pahinga. Sabi, hindi. Umuwi ka na at kailangan ka. Pag uwi ko, ayun nga, yung storya na ng krame at saka yung EDSA, and then pinagdesisyon na ng tatay ko na umalis na ng Malacanang kasi kinakabahan siya na magkakagulo. Sabi niya, bago magkasakitan, uwi na tayo ng Ilocos. Kaso, dinala naman ko sa Hawaii. Nako, talaga naman. Kasi wala namang eroplano. Pagdating sa Hawaii, ayan, kanya-kanyang lugar na. Mahirap nun eh. Ang hirap pala ng walang passport. So, hindi ko malaman kung saan dadalhin yung mga anak ko. At katakot-takot na kaso na ang hinagi sa amin. And then, yung tatay ko, may sakit at that point. Kasi may sakit na siya nung umalis? Wala pa. May sakit na talaga siya, late 70s, natuklasan sa ibang, sa heart at wala, parang lumaki na enlarged heart na siya. Yung pala, yung kidney failure na nag-umpisa. Tapos nagkaroon siya ng 2 transplant. Kailan siya nagkaroon ng kidney failure? Ang umpisa, I think, late 70s late 70s. Healthy, anong cause? Ang sabi ng doktor, may damage daw talaga yung kidney kasi nagkaroon ng 2 rounds of very bad malaria nung gera. Malaria. Na yung malaria na eroded talaga the kidney. And then, nung panahon ng gera, palibasa guerrilla yon, hindi naman siya binigyan ng sapat na gamot. Wala namang gamot na maayos. So, kung ano-ano lang yatang ginunguya ng mga dahon-dahon, minsan, nakapunta sa PGH, pinuslit siya sa PGH, nagnakaw sila ng mga gamot doon, pero hindi naman nila alam ginagawa nila. So, he had 2 rounds of that, and sabi ng doktor later on, yung kidney niya was really in a poor state, at hindi ko alam, Doc, kung totoo to, pero ang sabi sa amin, kapag masyado ka mag-exercise, over-exercise. overburden daw yung kidney. Laging sinasabihan. Talaga? Totoo pala yun. Kasi yung tatay ko,
runner, Yan. jogging, Oo. dehydrated. Tama. Na-overburden Masisira daw. yung muscles, ma-overburden. Sabi na overburden daw yung kidney. So, maganda sana yung exercise sa ibang tao. Pero may Nasobra tama na. na nga yung kidney. Ang hilig-hilig pa magpapawis. O yun nga, okay. So, bago umalis, were you part of the decision making o Yes. I actually called the American Embassy. Ako tumawag sa Amerikano at sinabi, patulong kami kasi wala kaming mahagilap ng mga eroplano. Pero yung tatay ko may sakit, gusto na naming ilabas at pumayag na siya. Ayun. Akala namin nga sa Paway, tawag kami ng tawag sa Ilocos, biroan nga namin, baka narinig, hindi Paway, Hawaii. at that time 30 ka na, ano ba, parang was your dad parang grooming you? No, I was never supposed to go to politics na forced to good lang ako ng 1983 kasi walang mahagilap na kandidato na nag-a-agree. Ayun, the usual thing sa mga probinsya, yan talaga, kaya na uuwi sa dynasty sa ayaw at gusto mo. Ang dapat magpolitika si Bongbong. Talaga, kasi ang sabi ng papa ko, ang hirap-hirap ng politika, isasabak mo pa yung babae. Alam mo na, yung so, protective. at that time, may parang favored pag Ay, always. lalaki. Always. Dapat lalaki ang ang Yeah. boss, ganon. Parang dapat ang lalaki yung sundalo, siya yung sasabak sa laban. Hindi naman sa favored, pero yung babae, kawawa naman. Parating ganun yung ama ko. Old school ba? Old school. So, pagdating nyo sa Hawaii, 1986, nagkasakit na. Yeah, lumala ng lumala and ang taas-taas nga ng lagnat pag landing namin. And yun. Pero sa Hawaii, sa dinami-dami ng Ilocano at ang babait nila, talagang pinupuntahan siya, nagdadala ng pinakbet at yung favorite niya na dinengdeng. Wala, balik sa dating gulay. Kaya lumakas siya at okay siya. Kaya lang over time, syempre, nagkasakit na rin. And kami naman, ako, nasa Morocco, napadpad kami kasi doon tahimik at kaibigan ng nanay ko. At sabi sa amin, dito na kayo para hindi kayo napeperwisyo. So, at some point, doon lumaki yung mga anak ko. So hindi, pero Hindi nakasama kami- mo yung dad mo when Yeah, he was very sick? no. He was still sick, but I didn't see him for a long, long time. Matagal. 86 hanggang nung namatay siya ng, kailan ba siya namatay? 98 ba yun? Hindi ko na maalala. Tagal na 89 pala. 86 to 89, hindi ko siya nakita. Looking back, parang very unusual yung life story mo. Sen. Well, Parang, di ba? Ayan, Lipat dito, lipat doon. ang gulo nga ganyan. parang Sobrang gulo. sabi nga, magulo nga parang nag-umpisa ka na parang normal, parang tapos naging prinsesa, tapos naging refugee, bakwit. Ang gulo, ang labo nga. Kaya yung nanay ko naman, ang nanay ko kasi parating masaya. Kaya 95 years old siya kasi sabi niya wala akong problema. Ewan ko kung may problema kayo sa akin. Ako wala akong problema. Palagay ko that's the reason she's 95. And ang sabi naman ng nanay ko, hindi mabuti yan. Kasi masyadong maarte ang buhay sa Malacanang. Binigay sa inyo lahat. Kami, mahirap nung lumaki, kaya matibay kami. Ngayon, kayo, pinahirapan, matibay na rin kayo. Kaya mabuti na rin, tama rin ng Diyos na pinahirapan muna kayo. Any mga life lessons tinuturo sa'yo ang mom mo o ng dad mo na naalala mo when he was still alive? Yung tatay ko, kasi, marami kasing nagsasabi, etong kaibigan mo, bumalimbing. Etong pinagkatiwalaan mo, bumalimbing. Yung tatay ko, hindi ganun mag-isip Sabi niya, you should save yourself first and take care of your family. Huwag na ninyo akong problemahin. Kaya ko sarili ko. Hindi siya ganun na nag-iisip na nagbalimbing. Hindi siya ewan ko, nalulungkot. Sabi niya, hindi, tama yung ginagawa nila. Save themselves. It's important. It's their family. That's their duty. Yung nanay ko, may pagka-weird din. Kasi ganun din siya. Sabi niya, di ano kung nagbalimbing? Di mas menos ang ating cargo. Sabi niya, angels fly. Because So, mabilis sila magpatawad? mabilis magpatawad sa side ng tatay ko,
ni hindi niya iniisip na may kasalanan. Yung karapat-dapat lamang, pagtanggol nila sarili nila, tumayo sila, ganon. Anong traits nakuha mo sa... Palagay ko hindi ako kasing bait nila. pero I think yung ganung kalawak mag-isip, talagang kinakailangan ganyan tayo sa buhay kasi talagang maraming masasamang nangyayari, maraming malupit, masasaktan ka. Huwag mong isipin yung ganun, na maghihiganti ka, magagalit ka, sisisihin mo yung tao. Huwag na! Anyway, ito lang yung part 1 natin, Senator Amy. Sa part 2, pag-usapan natin mga current issues at mga challenges at tingnan natin yung mga ibang questions ninyo sa ating pagbabalik. Salamat po. Thank you!